Cartoon Network. Reactor 4 ng nuclear plant sa Fukushima muli na namang nasunog. Mga residente kanya-kanyang diskarte para makalabas ng bansa. Ilang matataong lugar sa Tokyo halos abandonahin na. Dahil sa balitang bank holiday, depositors ng Bangko Filipino nataranta. Sunog sa isang bahay sa Makati, 4 ang patay. Dahil sa patuloy na protesta, martial law ibinabana sa Bahrain. At sa Israel, modelo kinagat ng ahas sa dibdib habang nasa photoshoot. Ahas patay dahil sa silicone poisoning. Sa Makata Super Video, iba't ibang aso sa Brazil, magparanay, feel na feel! Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 16 ng Marso. Ang maaksyong balita. Nataranta ang ilang depositor ng Bangko Filipino dahil sa napabalita nitong bank holiday. Problemado sila kung paano kukunin ang pera nila sa bangko. Pero giit ng Bangko Filipino, hindi pa sila nagsasara. Ikwento mo, Gerard de la Peña. Nagsa ang mga depositor ng Bangko Filipino sa sarado nitong branch sa Mandaluyong kaninang umaga. Kahapon pa raw ito sarado. Walang opisyal na humaharap sa mga depositor at tanging ang paskil na ito lang ang nagsasabi kung ano ang nangyari sa bangko. Kaya ang mga depositor hindi na iwasang mag-alala. Yung perang diniposit ko dyan, ano pa yung sahod ng asawa ko nung nagtatrabaho pa siya. Tapos yung pagre-realty agent, yung pagre-realty ko, andyan din lahat ng naging commission ko para sa anak ko yan. Nag-worry ako talaga dahil meron kaming account dyan. So, ang ano lang namin, kung ano yung assurance namin, kung ano yung dapat namin gawin at saan kami makikipag-usap. Sumbong ng mga depositor, wala raw maibigay na pera ang bangko sa mga nagwi-withdraw noon pang Biyernes. Pero giit ng Bangko Filipino, hindi pa ito tuluyang nagsasara. Ang Bangko Sentral ang may responsibilidad niyan kung hindi sila mag-aksyon kaagad. So, loyal kayo sa amin. We're trying to be loyal and faithful to you. We will try to protect your interests as much as we can. But we will never declare a bank holiday for your protection. Ang kanilang sinisisi, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Hinintay pa rin daw kasi nila ang 25 billion pesos financial assistance mula sa BSP para makabawi sa illegal na pagpapasara sa kanila noong 1985. Humihiram din ng 3 billion pesos emergency loan ngayon ang Bangko Filipino para makapagbukas muli. Nagdedeklara ng bank holiday o pagsasara ang isang bangko kung talagang walang-wala ng laman ng kaba nito. Pero para sa Bangko Filipino, hindi pa raw ito magsasara at may makukuha pa rin ng mga depositor dahil may inaasahan itong tulong mula sa Bangko Sentral. Sabi ng BSP, kailangan magpaliwanag muna ang Bangko Filipino bago ito umaksyon. Kung ano man yung nagiging desisyon na nangyayari ngayon na hindi namin pwedeng i-share sa public, know that we are looking after the interests of the depositors and the general public. Gerard de la Peña, News 5. Hindi ito ang unang pagkakataong nagsara ang Bangko Filipino. January 1985, ipinasara ito ng Bangko Sentral dahil hindi umano makapagbayad ng utang. Sa kabila ito ng magandang performance ng bangko. Dahil dito, naghain ng kaso ang Bangko Filipino at noong 1991, kinatigan sila ng Korte Suprema. Sinabing iligal ang pagsasara sa kanila o pagpapasara sa kanila. 1994, nang muling nagbukas sa publiko ang Bangko Filipino. Halos kabuuan ng dekada 90, pilit bumangon ang bangko. At noong 1999, ipinag-utos pa ng Korte Suprema na magbayad ng danyos ang BSP. Hanggang ngayon, wala pa rin daw binibigay na pera ang BSP. Mula 1966 hanggang sa ipasara ito noong 1985, ang Bangko Filipino ang tinuturing na pinakamalaking savings bank sa Pilipinas. May mahigit 60 branches ito sa buong Pilipinas. Halos maabo naman ang isang lola at 3 niyang apo nang tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Makati. Ang hinihinalang pinagmula ng sunog, ang nasirang electric fan. Michelle Mediana, ikwento mo.
Alas 2 ko lang po nalaman. Alas 2, sunog na. Hindi matanggap ni Mary Ann Bangkiles na mawawala sa isang iglap ang 4 na miyembro ng kanyang pamilya nang masunog ang bahay ng kanyang ina sa Barangay Rizal, Makati kaninang madaling araw. Bukod sa anak ni Mary Ann na si Andrea, namatay rin ang kanyang nanay na si Mila Sabio. Halos maburi ng bangkay ng mga pamangkin niyang sina Arian Aquino at Yodi Perez. Gawain daw kasi ng magpipinsan na sama ng kanilang lola paminsan-minsan. May time na dyan sila natutulog sa akin. 30 minuto lang tumagal ang sunog. Pero dahil puno ng grills ang bahay, hindi na raw nakalabas sa mga biktima. Nakagilis po yan, mga bintana niya rin. Nakagilis siya, tapos yung mga pintuan niya nakadouble lock po. Ayon sa Bureau of Fire Protection, maaaring ang sirang electric fan sa sala ang pinagsimula ng sunog. Michelle Mediana, News 5. Isang kapapanganak na sanggol naman ang natagpo ang nakasilid sa itim na bag sa Malabon City. Buhay ngayon ang bata at balak ng ampunin ng nakakuha. Ikwento mo, Dindo Flora. Hindi pa rin makapaniwala si Marisa Azuma kung paano nagawang iwan ng basta ang malaanghel na sanggol na ito. Natagpuan ng sanggol na nakasilid sa itim na bag sa tabi ng basura ng isang bahay sa Barangay San Agustin sa Malabon pasado alas 7 kagabi. Kwento naman ni Maclian, hindi pa napuputol ang umbilical cord ng pasilit nang makita nila ito. Nakita may bag dyan na itim, katabi ng mga basura. Tinignan ko kung ano yun. Kaya nakita ko may bata, kala ko patay na. Bukas ko ng ilaw, nakita ko gumagalaw yung bata. Maraming lamok sa mukha eh. Agad na nadala sa ospital ng sanggol, kasama ang mga responding opisyal ng barangay at mga kinatawan ng Malabon DSWD. Sa pakiusap ni Marisa, pumayag ang DSWD na ibigay muna sa kanya ang pangangalaga sa bata. Kung hindi naman po niya kayang buhayin, kasi tinapon niya na, pabayaan na lang kung sino ang nag-alaga sa kanya, pabayaan na lang niya, kaysa naman lalong maghihirap yung bata habang lumalaki. Kwento ng isang gasoline boy, isang babae edad 17 hanggang 20 anyos ang nakita niyang may bitbit ng kulay itim na bag at palakad-lakad sa lugar. Naglakad siya pumunta roon, may dalang bag. Pag balik niya, wala na siyang dalang bag. Napansin lang namin, nag-sign siya na cross. Yung suit niya, naka-jogging pants, light green. Tuloy-tuloy lang niya lakad papunta roon. Iimbestigan pa ng otoridad kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Pero kung hindi raw lulutang ang mga magulang, nakahanda raw si Marisa na akuin bilang anak si Baby Pulet. Dindo Flora, News 5. Nauwi naman sa patayan ang simpleng sugal na nilaro ng 2 pedicab driver sa Quezon City. Kung bakit, Ryan ang ikwento mo. Nalagas ang mga ngipin at napuno ng pasa ang katawan ng pedicab driver na nakilala lamang sa pangalang Lando. Patay na siya ng datna ng soko sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Agad daw na kinamatay ng biktima ang tama na matigas sa bagay sa kanyang baba, ulo at likod. Ang tawag kasi kanina stabbing, pero nung superficially in-examine namin mauling. So ang tama niya sa likod ng ulo at saka sa chin. Sugpungan ng ngipin tsaka ng gilagid. Kwento na nakakita, pasado alas 6 kagabi, nang makaalitan ng biktima ang isa pang pedicab driver na nakilala lang sa alias Nabal. Naglalaro umano ang dalawa ng sugal na kung tawagin ng first tangkal. Hindi raw binayaran ng biktima ang panalo ng suspect, kaya doon na nagsimula ang habulan. Gawa daw po ng mo na 5 pesos po. Yung gawa lang ng mo. Nagawa pa rin makaangkas ng biktima sa pedicab na isang kasama, pero hindi raw tumigil ang suspect sa paghabol. At nang maabutan na ng suspect ang biktima, kakapaluan na yung sa likod ko, takbo na rin ako. Sa Warepa, atuloy na takbo. Baka madamay. Pinaghahanap na ng mga pulis ang suspect na mabilis na nakatakas. Ryan Ang, News 5. Susunod sa aksyon, mga pulis at rallyista sa Bahrain nagsalpukan na naman. Mga OFW binawalan ng pumunta sa Bahrain. Syudad ng Ajdabiya sa Libya, tuluyan ng nasakop ng mga tropa ni Gaddafi. Pinakamalaking balwarte ng mga rebelde sa Benghazi, susunod na kaya? Nagpakalat ng text message na kumalat sa Pilipinas sa banta ng radiation sa Japan, gustong ipakulong ng mga kongresista. At malapelikulang buhay ni Rosana Roses, mapapanood na sa Star Confessions.
been expanding and is exploring.